sa mga kapatid ko na nandito, Panginoon Lord. Alam ko na mga pagod ito mga Panginoon, Lord. Alam ko pagod ang mga kapatid ko na ito, Lord God. Patuloy ka pa rin, Panginoon Lord, inuna, O Lord God. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Lord. Iningatan mo, tunay nga sa bumaghapon, Panginoon Lord God. Mainit, Panginoon, ang panahon, O Lord God. Nandoon, Panginoon Lord, ang pabor mo sa amin, Panginoon Lord. Ang lakas na patuloy mong binigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Lord. Lord, sa bumaghapon, hindi kami, Panginoon Lord, umabot sa batayan. Tuloy mo kami, Panginoon Lord. Gawing karapat-dapat, Panginoon Lord, sa gabing ito, Lord God. Patawarin niyo po kami, Panginoon Lord, sa lahat naming nagawang kasalanan, Panginoon. Para, Lord God, malaya po kayo na pumasok sa aming puso at mapag-usapan at mapag-aralan ang iyong salita, Panginoon Lord. Ikaw lamang, Panginoon Lord, ang isang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu lamang, Panginoon Lord, ang patuloy na mag-guide sa amin, Panginoon Lord. Open our spiritual ear, Panginoon Lord, spiritual eyes, Panginoon Lord, para malaya kang pumasok sa aming puso, Panginoon Lord, at sa isipan, Panginoon Lord God. Thank you. Sa gabing ito, Panginoon Lord God, patuloy namin, Panginoon, tinataas ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa gabing ito sa aking mga kapatid. So, ano nga yung pag-aralan natin? Dati po, nung nakaraang nakaraang mentoring, tinuruan tayo ni Sister Gemma ng winning system, di ba? Tama po ba? Mayroon ba kayong mga notes, mga kapatid? Amen. So, tinuruan tayo ng about G12 system. Kasi, bakit ba natin gagawin to? Bakit ba natin kailangan pag-aralan to? Kasi, maaari yung iba sa atin na master na po natin to. Or maaari yung iba sa atin na mura na to. Kasi, minsan po, sa sobrang tagal na hindi na rin natin nagagawa or hindi natin nabalikan, nakakalimutan din po natin ito. So, ang sabi doon ay may winning system tayo, soul winning process. Di ba? May preparation, may consecration, may targeting tayo, may prayer, belong or connect. Nandiyan ba sa ano nyo? Bring and invite, di ba mga kapatid? Gospel presentation, di ba? May mga gospel presentation. So, pagdating sa gospel presentation, marunong na po ba tayo dito, mga kapatid? Ito po yung system na, ito po yung gospel presentation, yun ang one verse evangelism natin, di ba po? At samahan pa natin ng testimony natin. So, ang ganda po, malaki ang impact po dito, mga kapatid. So, pagkatapos natin na nawiwin ang kapatid, anong gagawin natin doon? Papabayaan na lang natin? O ibigay na natin doon? O i-consolidate natin? Diba? May mga process din po doon sa consolidation. So, sa mga kapatid na hindi pa po na nakaranas po kung ano po yung consolidation, ituturo natin ngayon sa gabing ito. Ang principle po ng consolidation. Ang sabi dito, all leaders should know the basic principle to bring about effective consolidation in order for their fruits or in order their fruit to remain. So, kaya pala ang mahalaga pala yung consolidation, mga kapatid, para pala yung mga nawiwin natin, mapipreserve sila, mananatili sila sa nakakonect sa Panginoon. Yung parang, alam niyo po ba yung pag nangisda tayo, yung sibat na, yung sibat, yung pinanghuhuli natin ng isda, ano mga tawag doon? Pag butas yon, yung sibot natin, sibot ang tawag doon sa amin eh. Ano nga yung bas? O yung lambat natin pagbutas, ay mag-go through lang yung ang isda doon, mga kapatid. Pero ang pinakadabis doon, kailangan tahiin. So ito po yung tahi natin, kailangan i-consolidate natin sila
para mananatili silang nakakonect sa Panginoon. Many ask themselves what the best way to make consolidation take place is. In this chapter, we will find the step to take. Mayroon po tayong 5 step, mga kapatid, na pag-aaralan kung paano tayo mag-consolidate. No? Sa madali lang po, ang una po, mga kapatid, kailangan po, pag mag-consolidate tayo, i-verify natin ang salvation. So, una po, i-verify natin ang salvation. The job of the consolidator in this case is to make every believer understand that has started to happen in his life or her life. Amen po ba? Kailangan i-confirm natin, mga kapatid, ang kanilang salvation. Kung talagang tunay ba na naka-accept sila sa Lord. Baka mamaya nahiya lang sa atin, kaya sila nag-accept kay Jesus Christ. O para may iba ding mga katwiran na para mapatapos na to, susundin ko na lang to. Diba? Mayroon po tayong na-experience niyan. Or mayroon naman talaga na sunod sa flow na lang sila, go to the flow na lang sila. Ay, nagtanggap na yung katabi ko, tatanggap na rin ako. Hindi talaga nila naunawaan. Kaya ang pinaka-the best po doon, i-verify natin. Amen po, mga leader. So kasunod po, kailangan na doctrine for the new believer. Doctrine for the new believer. Teaching doctrine is teaching a new lifestyle. Ang sabi doon. The new convert should constantly train until he or she learn to live Christian life correctly. So, kailangan pala iti-train natin sila ng correct. Natandaan niyo po ba, may nakita ako sa Facebook noon na yung pass the message. Yung pass the message, ang unang tao, ang action ng unang tao ganyan, tapos i-start ang bike, parang nag-start ka ng motor, then nag-go ganun ka na. Hanggang dumating sa dulo, iba na. Same thing din po dito sa atin, sa doctrine po natin, sa binigay po sa atin na pattern. Pag hindi po natin maganda i-consolidate, pag hindi po natin na consolidate ng ayos ayon doon sa vision na tinatakbuhan natin, mga kapatid, hindi po talaga natin ma-preserve ang mga kapatid. Parang dadaan lang yung sila, then ang parang anong tawag dito, pag Friday, parang tropa-tropa na lang, kain-kain lang. After noon, wala na. Pero kung na-doctrine natin sila, mga kapatid, take note pag na-doctrine natin sila, kahit anong mangyari, may mga storm sa buhay nila, magbe-base sila doon sa Bible na itinuro natin. Yung tinanggap nila. Amen? The apostle were always concerned about teaching the Bible and the doctrine of Christ to their new disciple. So, kagaya ng mga disciple noon, ang mga apostles noon, nagbabahaw, nag-house to house sila, at saka doon sa temple, nagtuturo talaga sila ng doctrine ayon doon sa Biblia. When we teach doctrine, seeking a change in life in every person, we are also forming leaders and forming new people. So, yun po yun ang doctrine, mga kapatid. Pangatlo po, yung fellowship. 'Di ba? Mayroon tayong na-encounter, mga kapatid, na minsan pupunta lang sa cell group natin. Amen po? Nandun lang sila hanggang na-stuck na lang sa cell group natin. Pero dapat po maituruan din natin sila kung paano po mag-fellowship po sa iba. God created us as hindi social distancing, social being, and He takes joy when we fellowship with one another. Amen. After experiencing the change of new lifestyle in Christ, they need to relate with those who have greater level of spirituality
so they can help them to grow. So kailangan po pala mga kapatid, hindi lang po sila fellowship doon sa kasama nila ng mga bagong believer. Kailangan po magkakaroon po ng fellowship ng mayroong yung nauna sa kanila para mapatutuo sa kanila kung paano po nag-move or gumalaw ang Panginoon sa kanilang buhay. Siyempre, pag new believer talaga, nandoon pa po yung nakikita lagi natin, nandoon pa po yung honeymoon stage, di ba mga kapatid? Ang sarap lagi, mga ganon. Then later on, kaya natin sila piniprepare dahil darating talaga ang time, mga kapatid, na ang isang believer po ay raranas talaga ng mga storm sa buhay at mga pagsubok. Kaya ito po, kailangan po natin talaga ng fellowship sa bawat isa. Amen po? They need to relate those who greater spirituality, ang sabi doon, so they can help to grow. This what the accomplished during time of fellowship. Many who begin the Christian life tend isolate themselves from the group. So ito mga kapatid, pag nagsimula na po, pag nasimulan po natin na lagi naka-isolate po sa mga ibang believers, mga kapatid, for sure, tatagal sila or tatagal sila sa Panginoon, na naglilingkod sila sa Panginoon, pero pilit din nila ina-isolate ang sarili nila. Kasi ang pattern na tinuro natin sa kanila ay ganun po, naka-isolate. So dapat po, ang pinaka-the best natin na i-encourage natin sila sa fellowshipping natin dito sa cell group, sa fellowshipping natin po doon sa cell celebration natin at sa ibang mga believer. Amen po? Then, fellowship with more seasoned Christian teach them to pray and read the Bible. So, dapat po, pag may fellowship po, dapat may fellowship din sila na magpe-pray tayo, then tuturuan natin sila kung paano magbasa ng Bible. Amen po? Consecrate their lives at home. Amen po? Hindi kagaya ng pagdating sa simbahan, doon lang tayo mag-prepare ng sarili natin, doon lang, ay, dito na lang ako, ay, simbahan to eh. Pagdating sa bahay, pag ulabas mo na sa church, wala na. Sorry po sa term mga kapatid, dahil maraming mga Christian na ganun talaga ang nangyayari, na pag nasa simbahan, ang bait-bait, parang hindi na makabasag, di ba? But later on, or after nang umalis na sa bahay, ng church, yun, doon na. Kaya may isang tao, sino ba yun, may nagpatutuo sa church na may nag-preach no na dapat sabi niya, sa simbahan na lang tayo tumira. Bakit? Sabi gano'n. Kasi ang bait-bait mo doon, pagdating dito, lagi kang nakasigaw, nakamura ka pa, nagmumura ka pa lagi. So, ganun po yun. Dapat po mga kapatid, i-consecrate natin ang ating sarili kahit saan man tayo magpunta. It will also teach them to the importance of fellowship with other brothers and sisters. Ang sabi po ng Psalms, ng Psalmist, behold, ang Psalms 133 mga kapatid, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For there the Lord commanded the blessing, life forever. Psalms 133 from verse 1, then tatalon sa 3b. So, next mga kapatid, ano nga po yung una? Verify Verification of salvation. Then, ang pangalawa, ano yun? Doctrine. Then, ang pangatlo, Fellowship with others. Then, ang pang-apat po, mga kapatid, guard holiness. People tend to think exclusively about the sharing,
of bread together. Ito po yung breaking of bread natin. So, ang important po dito sa breaking of bread, dapat po maunawaan natin na dapat malinis po tayo. Amen po? Dapat po magpapalinis tayo before we partake ng breaking of bread. Kaya lagi nating sinasabi pag mag-breaking of bread tayo na kailangan humingi muna tayo ng tawad. Kasi kung may kasalanan tayo na hindi tayo nakahingi ng tawad, parang ininom natin ang parusa sa atin. Amen? So, ang panglima po, mga kapatid, persevere in prayer. The people always saw the disciples as men of prayer. So, dapat po tayo mga leader, makikitaan po tayo na dapat men of prayer po tayo. Dahil ano nga sabi? Prayer can move the mountain. Di ba? This caused the new believer to acquire the same habit. Dapat makuha din ng mga disciple, ng mga tinuturuan natin, yung habit na ganito. Yung habit na sa prayer. Amen po, mga kapatid? In the process of consolidation, prayer is what moves the hand of God on behalf of the people. So ganun pala ka-powerful ang prayer po, mga kapatid. It is the key for releasing the power of the Holy Spirit in its life and bringing growth to the church. Amen? Everything is received by prayer. What we desire in the natural realm must first be won in the spirit, won in the spiritual realm through prayer, mga kapatid. So kaya this coming Wednesday, mga kapatid, we encourage mga kapatid na magsali po tayo sa ating evening prayer yon, Pastor Rodney, di ba? Amen. Evening prayer po, Pastor Chris. So ano natin. Amen po. Doon po yon ang panglima po, mga kapatid. Persevere in prayer. So, how to consolidate? Paano ba talaga mag-consolidate? It is recommended that the same person who evangelize to a person be the one to consolidate. Marami kasi dati, mga kapatid, na parang tayong taga-tumba lang, tapos iba ang nagko-consolidate. Naranasan niyo ba yon sa church kasi na pinanggalingan namin? Pag may na-invite kami, bahala na si pastor doon. Bahala na ang leader doon. Pero sa ngayon po, ang process kasi natin para mas madali, para mas magaan, para lahat tayo nagmo-move, kaya ginawa natin, kung sino po ang nag-evangelize, siya po ang magko-consolidate. At least, pag ang relationship nyo ay nandoon po, di ba? At least makaka-open siya ng ayos sa atin, makakapagbigay siya kung anong problema sa atin, di ba po? Kaya yun ang pinaka-importante na kung sino po ang nag-win, dapat siya na rin at marunong dapat tayo mag-consolidate. Kaya tayo tinuturuan po. Amen? Since he already have established a relationship and trust and friendship, kaya natin siya ang pinapakonsolidate natin. Kaya kung si Ate Juliet ay makakawin, siya po ang magko-consolidate po noon. Kasi na-establish na ang kanyang relationship at saka friendship nilang dalawa. If you are a leader, make time to reach your disciple. Take note, ha? If you are a leader, make time to reach your disciple. Sabi dito. This process requires concentrated time that depends on each person. Amen. We must explain the plan of salvation. To do this, use 5 teaching. May 5 tayong teaching po, mga kapatid, kung paano po ang plan ng salvation. Teaching
the teaching of love ay mababasa natin yon. Ang teaching of love mababasa natin sa John 3:16 at saka sa John 10:10b. Amen po, mga kapatid. Then ang kasunod po, pangalawa, teaching of sin. Ano ba yung mga verses ng teaching of sin? Romans 3:12 and Romans 3:23. Ang yun ang madalas natin, ang Romans 3:23, di ba? Nagagamit natin. I-teach natin sa kanila kung gaano sila kalab ng Lord at kung paano, bakit nagkasala tayo kung may kasalanan ang tao. Kasi madalas na sinasabi yung mga bago, ang bagong mga believer kasi, lalo na pag galing po sa, sorry po sa sa term, na paggaling po doon sa old na pinanggalingan nila na church, ang sabi sa may teaching kasi nila sila narinig pag nagkasala sila, gagawa lang sila ng mabuti, okay na, pasok na. Pero ang tinuturo po natin, by grace ng Lord, kaya tayo naliligtas. Amen? Tayo walang umabot sa batayan ng Panginoon, kaya tayo na nagkasala o fall short from the glory of God. Amen po. The teaching of Christ, pangatlo, the teaching of Christ as the only and all-sufficient Savior. So dapat po malalaman nila na walang ibang Savior kundi si Jesus Christ lang. Wala pong ibang makakaligtas sa atin kundi si Jesus Christ lang. Walang ibang daan. Amen? Nasusundan niyo po ako? Mabilis ba? The teaching of repentance. So ang ituturo natin, how to consolidate, ituturo din natin ang repentance, kung paano po ang repentance. Hindi yung 360 na repentance. Dapat 180 degrees lang po tayo. Ituturo natin. Amen po? So may mga verses po tayo nagagamitin po dyan. Acts 3:19, 1 John 1:9, and then ang kasunod Isaiah 1:18 and Proverbs chapter 28 verse 13. Then ang kasunod po, and the last, the teaching of accepting and receiving. Yung i-accept nila si Jesus Christ, yung Revelation 3:20 at saka John 1:12, mga kapatid. Take note po yung mga verses, John 1:12. Then ang sabi dito, no to resolve concern related to the Bible, the Church of God. Then ang kasunod po, response to any question people have about their faith in God and the afterlife and finances, family, and etc. Then kasunod po, identifying their needs and the problem. Show interest in them. So mga kapatid, kailangan po i-identify natin ang problem natin. So dapat makikitaan tayo na interesado tayo sa kanilang mga problema. Interesado tayo sa kanilang mga concern. Amen po. Kasi pag minsan pag nag-share sa atin, tapos tayo hindi naman tayo nakikinig, nahahalata nila tayo nun. Wala na, hindi na talaga sila magtitiwala sa atin. Then ang kasunod po, teach them how to pray to God in faith and pray along with them. So kailangan turuan natin sila kung paano mag-pray at saka ma-establish yung faith nila sa Panginoon, then samahan natin sila sa prayer. Amen po? Find the biblical text that strengthen them and reach them God's point of view. So magbibigay tayo, pag magbigay tayo ng encouragement po mga kapatid sa kanila, yung mai-strengthen sila, mai-encourage sila. Amen po ba? Huwag natin kagad turuan ng Malakay 3:10. Kasi sigurado tisod yun, hindi na yun tutuloy. Kaya dapat turuan natin sila kung paano sila ma-strengthen, ma-encourage sila sa kanilang bagong tinanggap na Panginoon, kung gaano sila kamahal. Amen? Ang kasunod po, be wise
counsel them, and motivates them so that they can make their own decision. So, yun daw po, be wise, counsel them, and motivate them so that they can make their own decision. Amen? Help them physically. So, and then kasunod, help them financially, mga kapatid. So, hindi lang pala natin sila tulungan sa kanilang spiritual life, dapat tutulungan din po natin sila sa kanilang financial assistant or financial life nila. Involve them in the activity of your ministry. So, lagi po natin sila i-involve. Amen po. Iba nga mga kapatid, bagong mga believer pa, mga 2 attend pa lang sila na nagpipresenta, paano ba ako makatulong? So, pag mga ganong mga tao, mga kapatid, pag ganun ang mga kino-consolidate natin, grabe, parang ang sarap ng feeling mo na mayroon akong disciple na walang hinangad kundi pa-mature na siya ng pa-mature. Amen po? How to experience success in the process? Paano natin i-experience po, mga kapatid, nga magiging successful po tayo dito sa consolidation natin? Amen? Mayroon po tayong 12 na points po, mga kapatid, kung paano po tayo kung paano natin ma-experience ang success in the process. Yung process ng consolidation. Understand, number 1 po, understand the new believers have doubt and concern that need to be resolved. So kailangan natin i-understand kung paano, kung may problema sila, mga kapatid, kailangan natin, wag natin hayaan na hindi po natin na-solve ito. Hindi natin sila nabigyan ng encouragement or na pagpe-pray natin. Kailangan ma-resolve ang problema nila. Teka lang po, nawawala siya sa signal. Yan mo. Naghang. Naghang siya. Nag-ang. Kuya Bong, may signal po kayo dyan. Nawala ako? Sa internet ko ba yon? Nandiyan ba kayo? Naririnig niyo ako? Apa. Ayun, balik natin number 1. Understand the new believers have doubt and concern to their that needs to be resolved. So, yun nga pong sabi natin, kailangan ma-resolve natin ang mga concern ng ating mga disciple. So, tandaan natin how to experience success in the process. Number 2, understand that not everyone react in the same way. Some take longer than others do. So talagang may mga quick na nagre-response po sa cell group natin, mayroon po talagang hindi talaga nagre-response sila. Paring ayaw nila pa muna, nahihiya sila, hindi pa sila pwede mag-open sa mga kasama nila. Amen po. Mari na hindi pa sila sanay sa mga ganung mga bagay. So, kailangan maunawaan po natin yon. Amen? And the number 3 po, gain their families' trust without giving them too many things that can be interpreted as abuse and excess. So, kailangan mag-gain natin ang trust ng ating mga disciple para na makapag-open po sila sa atin. Then, kasunod po, protect your image as well as the church. So ito ang pinaka dito, mga kapatid,
kailangan ang patutuo natin dito ay maayos po, mga kapatid. So, kasi pag once na nagdi-disciple po tayo, ang patutuo po natin nandito, kahit maliit na bagay, tinitingnan po nila tayo, mga kapatid. Amen po ba? Number 5 po, show respect for their environment. So kasi mga bago pa yun, mga kapatid, kailangan hindi natin sila kaagad i-rebuke. I-respect natin muna sila, pero hindi tayo nakikisama sa kanila. Maaari nandun tayo, bali, hindi din tayo nag-agree sa kanila. Pag tinanong nila tayo, saka natin i-explain kung anong tama po dun sa Bible. Amen po ba? For example po, ang kanilang mga money, kung nag-invest sila, kung sa kanyang study nila, yung mga hobbies nila, mga kapatid, etc. So later on, you will have the opportunity to instruct them to make decision based on God's will. Amen po. Later on natin gagawin yon, wag natin silang gagawin kaagad, uy, mali yan, mali to, bawal yung ganyan. So, tingnan lang muna natin, i-observe lang muna natin, tapos saka natin ituturo kung ano talaga ang tunay na desisyon based sa Bible or based po sa God's will. Number 6, show them that you are interested in them as a person and not as a number to reach your goal. So, isusyon natin na interesado tayo sa kanila. Lagi, kagaya ng sinabi natin kanina sa pang ano yon, na concern tayo sa kanila, mga kapatid. Then, number 7 po, constantly motivate them in faith. So, dapat pala, constantly tayo na nagmo-motivate sa kanila. Hindi po yung ngayong linggo wala tayo, ngayong sa sunod wala tayo. So dapat po, mga kapatid, constantly mamomotivate natin sila in faith. And number 8 po, do not pressure them, be flexible. So wag natin silang ipipressure. Kailangan after 1 week, kailangan mayroon ka ng disciple. After 1 week, dapat marami ka ng nalalaman sa Bible, nababasa kang ganito. So, pag ganun ang ginawa natin, mga kapatid, hindi natin talaga sila maiga-guide ng ayos. Amen po? Pang-ilan na tayo? Number 9, involve them in your activities and make them feel important. So, dito po, pag na-involve natin sila at ang mga mga suggestion nila ay parang yung pinapakinggan natin at parang binibigyan natin ng halaga, yun po yun, mga kapatid, makikita natin at ang mahalaga pala yung decision ko, mahalaga pala yung suggestion ko, kaya kailangan kong laging nandoon, kailangan ko mag-involve dito. Amen? And number 10, never make them feel that attending church means change of religion. So, wag natin silang di ba ang sagi natin lagi, di ba nung nandun may face to face tayo, yung may F to F tayo, na ang sabi po, hindi namin pinapalitan ang inyong religion. So, bali, develop natin ang kanilang connection sa Panginoon, di ba? Tama ba, mga kapatid? Thumbs up emoji nga dyan. Nandiyan pa kayo? Gising pa ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Then, ang number 11, introduce them to more people with whom they can make bonds and friendship po, mga kapatid. So, i-introduce natin sila kagaya ng kaninang sabi natin, ang fellowship, kailangan po ma-experience nila sa kasama nilang iba-ibang mga Christian po, o iba-ibang mga cell group. Makikita nila, ay, itong cell group na to masaya, yung itong grupo na ito ay masaya. So, makikita nila, ma-experience nila, ay maganda pala, kailangan makakasali nga ako lagi. So, number 12 po, and the last,
daily seek God's Rema, daily seek God's Rema word for your life. So, dapat po mayroon po tayong daily seek God's Rema in our life, mga kapatid. So, in conclusion, the ability to consolidate effectively can only happen in the degree that we prepare ourselves constantly. So, application. After you have understood that importance of consolidation, every person who comes to Christ should be a new opportunity for you to consolidate. Amen po. So paano ang process ng consolidation natin, mga kapatid? From chair to altar call, di ba? After the altar call, kailangan yung strategy one-on-one. Iwa one-on-one natin sila, di ba po mga kapatid? Then, new believers process. Dapat first week po, ituturo natin sa kanila yung sunil. Di ba po mga kapatid? Naalala niyo po ba? Nandiyan pa po kayo? Naalala po ba ninyo? Ituturo natin sa kanila yung sunil. Kagaya ng sabi ko kanina, verification of salvation, identification and repentance, repentance from hidden sin. Di ba po mga kapatid? In week number 2, sunil pa rin po tayo, but lordship, papalitan na natin sila. And forgiveness po. Kailangan po ma-develop natin ang kanilang commitment to the lordship of Jesus Christ. Amen po. Releasing forgiveness to the people who hurt you. So, ang pinaka dapat po magawa natin in 2 weeks, dapat po mapalitan sila ng lordship of Jesus Christ. Anong sabi nga doon? Sino naka-remember? Change of heart. Paano nga yon? Wala nakaalala. Parang ang repentance nga po, ano? Change of Direction. Repentance, change of direction, di ba? Change of destination, salvation. Change of direction. Yes. Ang repentance yun. Ang lordship, change of Relationship. relationship. Amen. Then kasunod po, number 5. Number 5. Change of heart, forgiveness. Yun dapat po, yun ang maituro natin sa kanila. Then, change of lifestyle. Amen? Change of lifestyle. Dapat po maituro natin to sa kanila. So, in sunil, wag na tayo, mga kapatid, wag na po tayo maghanap-hanap pa kung saan po tayo magturo o ano pong ituturo natin sa kanila. Ito po yung mga binigay na manuals po sa atin ni Tatay Marlon ng G12 leaders natin. So dito na po tayo. At kung for example naubos na po natin to, natapos na po natin yung starting up a new life, yung Friday natin na na preaching, ang dami pa po natin, pwede natin sila itanungin, ano ba ang natutunan nyo? Ano ba ang nagrema sa atin doon? Ano ba ang takeaways natin? So paano mo i-explain at paano mo i-apply? So dapat ganun po yun. Wag na tayo maghanap pa kung saan-saan po tayo magkuha kung anong ituturo natin. Nandun na po mga kapatid. Nakalink na po doon. Amen po. Minsan, ituturuan natin sila pag matagal na natin, natapos na natin to, tuturuan natin sila kung paano po mag-win. Di ba po? Mag-win. Paano po ba mag-presentation ng gospel? So dapat matuturuan din po natin sila. Then, week number 3, Sunel training ng basic lifestyle with emphasis on devotional life. Commitment to the 4 basic lifestyle. Ano yung 4 basic lifestyle? Commitment to do your devotion daily. So, tayo po, mga kapatid, although na busy po tayo minsan,
kung mga nakaraan po na hindi na po tayo nakakapag devotion po natin, mga kapatid, mag-start po ulit tayo. We encourage kasi dapat po manguna po talaga sa atin bago natin i-enforce po sa ating mga disciple. Amen po ba? Agree po ba tayo dito? Dapat po ang devotion natin, kung hindi po man tayo nakakapagsulat, pero mas maganda nakapagsulat po tayo. Kung hindi po makapagsulat talaga, at least nakapagbasa po tayo ng salita na ating Panginoon. Amen? Then the next one, 4 weeks po, Sunil pa rin, training for prayer and witnessing. Ito po yung magmi-witness tayo, yung driving lessons tayo na kailangan ituro natin sa kanila. Tayo muna, then sila ngayon po ang kumbaga, magiging example muna tayo dito, ituturo natin sa kanila, then after na maituro natin, sila naman ngayon ang ipapaturo natin. Amen po? Para masasanay sila. Then, mayroon po tayong devoting time for prayer, help, tapos serve, bless, and show kindness. Ito po yung mag-win po tayo ng soul. Kaya, kailangan natin, ang sabi natin, serve or help them, serve them, bless them, show kindness to them. Ba po, mga kapatid? Then, week number 5 po, mga kapatid, obedience and yung lesson to your leaders and parents po, mga kapatid. So, kagaya po ng parents po natin sa physical natin, sa literal na parents natin, di ba, pag ginad tayo, nakikinig po tayo. Di ba po, mga kapatid? So, tayo ganun din po dapat. Dapat magiging teachable heart po tayo at wag po tayo doon na sabihin natin, ay, hindi na, matagal na akong Kristiyano eh. Mas mabago yan siya, tapos siya maglilid sa akin. Huwag tayong ganun, mga kapatid. So, dapat po, kasi kung nagawa natin yon, ang ma-disciple po natin, ganun din po yun. Amen po. Then, dapat po ang commitment and engaged to church at activities po, mga kapatid, dapat po nandoon po ang commitment po ng mga disciple po natin sa church at saka mga activities po, kung ano mga activities sa church. Kaya lang ngayon, sa new normal po natin, wala na po tayo medyo mga aser, kaya tayo medyo naglalaylo na. Di ba tayo dati, naglilid pa tayo sa mga tao na pumasok, mga kapatid natin, pag pumasok dito po kayo, magandang umaga po. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, pagdating po dito sa live streaming po natin, pwede po tayo mag-aser po doon. Tayo din po ang mga welcome boys doon at mga welcome girls doon. Oy, mga kapatid, welcome po kayo sa church natin. Magandang tanghali, good morning po. Dapat po, marami po tayong nagwi-welcome po, lalo na sa mga bago natin, ng mga attendees po. Kasi pag na-welcome sila, napipil at home sila, wala po silang dahilan na hindi po sila talagang babalik. Amen po ba, mga kapatid? So next time po, marami na po tayong mag-a-share po doon sa page natin. Huwag nating hayaan na hindi naman ako hindi naman ako leader, hindi naman, dapat sila pastor na lang dyan at saka sila Ate Isay na lang at saka Pastor Rodney, Pastor Chris. Dapat po tayo, may din po natin, hindi, kasama ako dito, so magwi-welcome din ako. Magko-comment din ako. O kapatid, nandito, comment ako na welcome ka sa church natin. So mga ganun po ba? Then, number 4 po, mga kapatid, do daily devotion, yung kagaya ng sabi natin. Then ang pang-5, attend cell group regularly. Mga kapatid, attend cell group regularly. For example, tayo po hindi po makapag-attend ng cell group natin ng halimbawa Wednesday, sabihin natin sa cell leader natin, cell leader, baka pwede mo akong i-cell group kahit ako lang mag-isa. Kaya ang cell leader po natin, tuwan-tuwa po yan, na sige, gagawa talaga ng paraan. Tingnan mo yun si Kuya Mark, bumababa pa ng duha yan para i-meet ang kanyang disciple. Hindi lang ang layo. Lalo na ngayon, may new normal tayo.
Isang pindot mo lang, daliri na lang, nandiyan ka na sa kanila eh. Pero we advise po mga kapatid na dapat magpupunta rin tayo, magpe-face to face din tayo minsan. Amen po. Then, explain important of life training. So, yung dapat i-explain natin sa kanila, yung mga life training natin, mga kapatid. Kasi, pag ang isang sundalo na walang training, di ba, pag nahihirapan na yun, aalis na yun. Gi-give up na yun pag hindi maganda ang training. Tingnan mo, ang Marine, pag sinabi nila, once Marine is always Marine. Dapat same thing din po tayo. Once Christian, always Christian. Once disciple, always disciple. Wag na tayong, may problema ako ngayon, alis muna ako. Hindi maganda yun, mga kapatid. Tapos, pag lumakas ka, pag wala ka ng problema, babalik na naman ikaw sa umpisa. Babalik na naman tayo sa umpisa. Wag po tayo gawing habit yun, mga kapatid, na pag nahirapan tayo, aalis tayo. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Sorry po sa term po mga kapatid. I-take nyo po as encouragement po mga kapatid. Dahil tayo lang din po mga kapatid ang magpapalakasan dito. Kasi wala na po ibang asahan ng Lord. Tayo po ang pillar po ng NGC Church po natin na pinagkatiwalaan ng Lord sa atin. Kaya gayahin natin yung Marine. Once Marine is always Marine. Huwag po tayong, pag once na may storm tayo, hindi na ako tutuloy. Pag once na walang storm, balik na naman sa umpisa. So, alam niyo po, dati, ganyan po yung buhay ko. Nahirapan ako, backslide. Tapos, hindi na magpatuloy. Pero, salamat sa Lord at salamat din po sa prayer nyo, mga kapatid, na doon mo makita na magugulat lang tayo, ay parang nag-mature na ako, hindi na ako aalis sa post ko, hindi na ako aalis doon sa binigay sa akin ng Lord na task. Amen po. Dapat po ganun tayo. Once disciple is always disciple. Amen po. Then number 7, prepare for pre-encounter environment or life class tayo. Mayroon tayong 3 process doon, di ba? Pre-encounter, encounter, and post-encounter. Kaya lang po, natigil po tayo dito sa nung wala tayong pandemic, wala pang pandemic, may naka-prepare na po tayo na mag-encounter. So, pag-uusapan po natin ng mga primaries po, mga leader nyo, kung paano natin ituloy ito. Kasi mayroon pong nag-encounter po in Zoom, kakaiba, parang wala lang. Iba talaga ang face-to-face. So, baka po, pagloobin po ng Lord na mayroon po tayo mga delegates na mga 12 or 10, baka pag nagluwag na ito, pwede natin ipoproceed po yung ating encounter. Amen po. Be prepare po mga teacher po ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, so dapat po mapag-usapan na rin ng mga primaries yun at mga leaders. So, yun lamang po mga kapatid at hindi ko na kukunin lahat ang oras nyo at mahaba na masyado yon. Salamat po sa pakinig. Nawa po may natutunan po tayo dito at may apply po natin ito pagdating sa consolidation. Salamat po. Kuya Mike, welcome po. Si Wern, welcome po Wern. Welcome po sa mga bagong join natin. Kuya Mike, nasa trabaho yata. So, sino po may gustong i-share? Ibigay ko pong microphone kay Ate Isay, kay Pastor Rodney. Pastor Rodney, kay Pastor Chris. Sige po, kayo na pong mag-take over, Ate Isay. Amen po. Nakapag note po ba yung consolidation process? Actually po may notes po yan.
yun po sa preservation system. Kasi yung number 1 po sa G12 system and processes na-discuss po siya ni Pastor Gemma last week, yung winning system, soul winning process, targeting nga po, sabi nga po ni Pastor Leo kanina, yung prayer natin, yung belonging, yung belong natin, yung connection natin, then break and invite. Then for presentation po, tapos connect process po, important po na ma-highlight natin yung connect na Christ. Kasi yung sa Sapi na, sapi ka na. Isay. Asa na sa Isay? Mahina yata yung signal mo, anak, Isay. Teka lang po, mag-shift po ako ng signal tayo. Naka-wifi po. Mobile lang po. Teka lang po. Sapi ka na. Oo, sige na. Ayun po. Yun nga po. I believe po yung lahat po tayo ay tapos na po sa prosesong open cell. Amen po ba? Ang hinighlight po ni Pastor Leo is kapag may new nasa process po ng bago pa lang po siya, new believer po. Pastor Gemma, may gusto po kayong i-add? Kasi after po nitong limang process pong ito, yung pong i-discuss sa open cell, once po natapos sila yung 10 topic sa sunod. Sige po. Actually, dun po sa ginagawa nating strategy. Sige po. Last week na i-discuss po natin is about winning. So malinaw na po ba sa atin yung yung sa winning, di po ba? So dumating tayo dun sa na-explain natin sa kanila yung collection, yung 3 C, yung 3 Cs, di po ba? Nagkaroon tayo ng gospel presentation, tapos po meron kasi tayong mga case-to-case na nangyayari on how are we going to let them na talagang tumanggap. Diba? Meron po talaga mga instances na yung mismo nakilala mo pa lang siya, nandun na talaga na napatanggap mo na siya, nandun na conviction mo, na-discern mo na talaga na kailangan itong makatanggap. Diba? Meron pong ganon. Tapos meron din naman po tayo sinasabi dito ngayon sa number 2 preservation system, yung chair to altar. Diba? Yan yung nagkakaroon tayo ng altar call, di po ba? So after po nun, pag sinabi natin chair to altar, yun yung iimbitahin natin sila, di ba? O alika muna kapatid dito sa may kabilang room, di ba? Ganun po ginagawa natin sa kanila. Doon po natin sila one-on-one consolidation, di po ba? Yun yung ginagawa po natin during the time. Tapos po, yun po yung sinasabi natin na chair to altar. Kung saan in-explain din po natin sa kanila, nagkakaroon tayo ng verification of salvation, kung saan ipinapaliwanag natin sa kanila kung ano ba yung tinanggap nila. Diba? Kung ano yung ginawa nilang decision, ano yung tinanggap nilang decision na yun. Diba? Na you are now divinely connected to Christ, diba? Sa pagtanggap mo sa Kanya, nandun yung verification natin. Tapos, yun nga, yung binigay ni Pastor kayo na principle of consolidation, na makikita natin din yan sa Acts chapter 2, verse 42 to 43, yung sinabi po niya na yung 4 kayo na sinabi ni Pastor, di ba? Yung sinabi natin na nandun na yung verification of salvation, tapos yung doctrine for new believer, di ba? Ano po ba yung sabi dun sa Acts chapter 2, di ba? They devoted themselves to apostles' teachings, di ba? Yun kung saan, yung binibigyan natin ng mga teachings, di ba? Tapos, they devoted themselves to apostles' teachings, to saan pa? To fellowship, saan pa? Di po ba? Into prayer and to breaking of bread. So, meron din na kayo na yung fellowship, yung guard our holiness. Kasi talagang in consolidation, we are taking care of them. We are giving them attention na talagang makita natin sa kanila, ma-develop
sila into character of Christ, di po ba? Yung nangyayari sa consolidation. Kapag nag-one-on-one tayo sa kanila, yun naman pong sinasabi natin kayo na kung sino yung nakapag-win, siya yung magko-consolidate. So sa atin po, ang approach po natin, di ba, homogeneous po tayo. So halimbawa ako, ako ng lalaki. So meron tayong tinatawag na allocation. So hindi ko po siya pwede i-consolidate na ako ang magko-consolidate sa kanya. I-allocate po natin. Meron tayong mga strategy ginagawa, di po ba? For example, si Pastor Chris, meron siyang na-win na na babae po, 'di ba? Ang ginagagawin po ni Pastor Chris, niya to. 'Di ba meron tayo dito na sa may number, sa may under consolidation. Meron tayo dito na i-endorse natin to eh. I-allocate po natin to kung sino po yung mag-a-under ng consolidation sa kanya. Di po ba yung homogeneous approach po natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae, o kaya yung couples po. Di ba yun po yung ginagawa natin sa kanila. And then, so, balik po tayo doon sa may one-on-one consultation after ng altar call. Di ba? Yun ang pinakongratulate natin sila, pinamimilip natin sila, di po ba? One-on-one consultation. Meron po tayong sa during one-on-one consolidation, meron din po tayong ginagawa talaga, nakakapag-open forum pa tayo eh, di ba? Nakakausap niyo po sila na i-lay down din nila yung mga problems nila o yung mga situation nila, for example, sa accommodation nila o yung, for example, yung kanilang sitwasyon sa trabaho nila. Di ba nagkakaroon po tayo ng ganung opportunity? At doon po, na-assess natin sila kung kayo natin sila i-endorse eh. Di ba? Kapag na-assess natin, nag-one-on-one consultation tayo, na-assess natin, ay, pwede kay mai-endorse nga kay ganito to. Di ba? Nagkakaroon po tayo ng idea kapag nag-one-on-one consolidation na po tayo. Kapag po nag-one-on-one consolidation tayo, ngayon, tatawagin mo, for example, itong si Pastor Chris. Pastor Chris, alika, may papakilala ako sa'yo. Ito nga pala si Junior. Taga Bulacan din to eh. O diba, ganun ang gagawin na. Alam mo ba, ito naman sabi kang sa Bulacan, di ba? Nagkakaroon po ng gano'n na, ganito, kaya alam mo sa ganito, hanggang sa ayan. Parang binibigyan naman sila ngayon ng report. Magkaroon sila ngayon ng na sila, magkakilala na. Kasi, ngayon, pag pinakilala ko na siya kay Pastor Chris, si Pastor Chris naman ngayon na mag-i-introduce ngayon sa kanya ng cell group. Pwede na siya magbigay ngayon sa kanya ng scheduling or invitation. Uy, baka libre ka sa ganitong yun po, di ba? Mag-aano na si Pastor Chris sa kanya, magbibigay na siya ng schedule kay Pastor Chris, si Pastor Chris sa kanya ng schedule na, libre ka ba sa ganitong araw? Di ba? Kasi, di ba, na-explain sa iyo kanina yung connection to Christ and then yung connection to cell group. So, kasi pag every Wednesday, nag-cell group kami eh. Yung sa cell group, ito yung ganito, explain sa kanya yan. Kasi syempre, ang bagong panganak, sa mga baladalin yan, di ba? Syempre, sa home, doon mo siya aalagaan. Di po ba? So, doon na po natin ginagawa ngayon itong ating new believer process. Yung sinasabi po natin na consolidation. Yung ating na ginagamit is yung sunil natin, starting up your new life with Christ. Diba? Yun po yung ginagamit natin sa ating consolidation process. Kung saan, sabi nga ni Pastor kanina, meron tayong matututunan dyan, yung teaching about love, teaching about sin, teaching about repentance, teaching about yung verification of salvation, na nakapaloob po lahat yan dun sa sunil. Doon po lahat yun, mag-discuss po lahat yun. Yung mga teaching about love, teaching about sin, teaching about forgiveness, teaching about repentance. So yun po, kapag na-endorse ko na, halimbawa, naibigay ko na kay Pastor Chris itong yung nakilala kong nakatanggap. So siya na po ngayon yung mag-i-schedule dito. So, tayo kasi, di ba, dahil nga ang ginagawa po natin sa mabilisang approach po natin, isang meeting, isang lesson eh, di ba? Lesson 1 lang, starting up your new life. Next visit. Pero kasi yan eh, yung mostly ginagawa natin, pagka within 72 hours, sinusundan na agad natin ang lesson 2 yan eh, di po ba? So, yun na po, yun na yung consolidation na gagawin natin sa po. So while consolidation naman, di ba? While consolidation, ini-introduce na rin po natin sa kanila the importance of encounter. Di ba? Ano yung encounter? Siyempre, during your cell group, may mga ka-cell group ka na pwede magpatotoo o ano yung experience mo sa cell group, sa encounter, para po ma-introduce natin sa kanya
kung ano yung importance nung encounter. Pwede pong sa within cell group mapag-usapan what is encounter para nagkakaroon din po siya ng idea at magkaroon siya ng eagerness din. Di ba? Para maano siya doon, magkaroon siya ng hunger para ano ba yung encounter? Magkaroon talaga siya ng curiosity what is encounter. Di ba? Na talagang, ayun din, let them feel yung kalang belongingness doon sa sa cell group. So, yun po. Under nakapaloob po sa ating consolidation nga po is itong Sunil. And then continuous yan. Talagang ang consolidation po, continuous talaga yan. Dire-diretso po talaga yung consolidation na yan, di ba? Hanggang sa PID. Lahat po yan, dire-diretso po yung consolidation natin yan. Yan yung tinatawag, kaya nga sa may ating core values, di ba? Meron tayong talaga long life relationship. Kasi kahit cell leader na ngayon, talagang kinoconsolidate pa rin natin yan eh. Di po ba? Talagang dire-diretso po yung consolidation na yan. Hanggang sabi nga natin, kailangan talaga makita sa kanila yung bunga. Yung lasting, di ba? Yung character of Christ. And then, yun nga, sa kinapapalooban po ng consolidation natin sa Sunil, nandun lahat, dun po nila matututunan lahat ng teaching na yan. Apostles teaching, sabi natin kayo na, di ba? Yung devoted to fellowship, yung devoted to breaking of bread, yung devoted ka sa prayer. Doon po nila matututunan lahat po yan. And of course, during the cell group, then during consolidation, then doon din nila nakikita at malalaman nila yung importance nung training po natin, di po ba? Na ma-introduce naman natin sa kanila yung Life Plus. Yung Life Plus naman po. So makikita nila talagang i-explain natin sa kanila kung paano yung yung ladder of success. Na alam mo ba ako attendee lang ako dati. Alam mo ba in-invite lang din ako dati. Pero alam mo ba nung ko, talagang na cell group ako hanggang sa makapasok ako sa Life Plus. Tapos alam mo ba nakapasok ako ng SOL1 hanggang sa makapag-SOL2 ako, makapag-SOL3 ako. Ngayon cell leader na ako. Iyaano natin sa kanila yung pinaka-ladder of success. Diba? Yung vision of promotion na makita po nila yon. So lahat po yan nangyayari during consolidation po. Tapos very important kaya nung po sa winning system pa lang, diba, sinabi po natin dapat meron tayong training ng one verse evangelism at meron tayong training ng consolidation, yun po yung Sunil. Kailangan alam natin, hindi lang tayo basta fluent sa one verse evangelism, dapat fluent din po tayo on presenting the consolidation, yung starting up your new life with Christ. Dapat fluent din po tayo doon. Isa puso po yan. Kahit nga po hindi natin talaga siya yung minsan dala pa yung manual, makakapag-consolidate po tayo eh. Basta po alam po natin yung objectives nun. Kapag sinabi natin yung lesson 1 pa lang, salvation, di ba? Change of destination. Na tayo, sabi natin tayo nung wala pa tayo sa Panginoon, yung nasan ba tayo? Ano ba ang destination natin? Di ba? Lahat tayo ang destination natin sa impyerno. Di ba? So ayan, basta alam po natin yung objectives nung bawat lesson nung Sunil po. Kahit at isa puso natin yan, kahit wala po yung manual, at ikaw na po mismo yung mensahe ng buhay mo sa kanya, mag-i-impart po natin sa kanya yan. Nako-consolidate po natin siya, nape-preserve po natin siya, nakikip po natin siya ng talagang ginagamitan natin ng heart. Diba? Nagagamitan natin ng heart and skills natin. Amen po. So, yun lang po yung ko po. Si Kuya Mark, baka may gustong i-share sa consolidation. Nakamute ka, Nakamute ka. Isa. Sorry po. Natanong ko lang po, meron po ba kayo gustong i-share po during your cell group po? Or yung consolidation niyo po sa mga bago na encounter? Sino daw si Cardo? Si Kuya Mark Rebebes po yan. Cardo Dalito. Ano pala si ano na yun? Meron pa or kamusta po na lang? Sige po, anong oras na po ba? 21:41 po. 3:30 times.
Sige po, pwede po mag-share po kayo ng status po ng inyong cell group sa ngayong nasa new normal po. Ako po muna, dahil new normal po, ang natitira na lang po sa kanila is 1, 2, 3, 4. So sa 4 na po yun, siguro lang po isa lang po talaga ang halos active po sa minsang mag-confirm po sa pagsa-cell group. But nag-reach out pa rin po doon sa 4 na yon, tapos may yung isa pa rin po na hindi po ini-invite. Patuloy pong inaano natin na mag-cell group is kulang pa po yata ako sa prayers and fasting. Kaya hindi pa po siya ready. Pero siya po'y attendees na. So, bali, ang active lang po talaga is halos ni isa. The rest po is warm, nasa lukewarm po silang sitwasyon. Meron po kayong gustong i-share? Kuya Wern? Kuya Wern, naka-mute ka po. Oo nga eh. Sorry po. Pasensya na, na-late ako, nakatulog ako. Ano po ang status ng ating cell group po? Isa nyo normal din. Po. Tulad din po sa inyo po. Isa lang po talaga yung active po sa akin. Sige po, salamat po, Kuya Wern. The rest po. Yun, talagang medyo struggle talaga tayo. Nakikita yung bra ko. Medyo struggle talaga tayo ngayon sa ating pag-consolidate sa but anyway, malapit na tayong mabalik sa normal nito. Intis lang yung isang kapatid na na-reach out natin is minsan talagang nakatulong minsan pag may sakit eh. Dahil pag walang sakit, hindi hindi mo mahagilap. Pero nung may sakit siya, yon, kusang tumawag. Okay. Salamat po po. Yung isa po pinakwento nyo last Friday. Oo. Salamat po, Pastor Rodney. Si Ate Juliet, kamusta po ang pag-sa group po? Nakamute po kayo. Good evening po. Yung pong sa amin, CG, na naman po kami connected po sa bawat isa. Naman po kami CG. Yun, na may meron kami nag-CG kami nung last week. Tsaka nung kasama namin si Daryl. Tapos dalawa lang kami noon mag-attend. Si Spine tsaka pero bawat isa sa amin, connected naman sila pag available, like si Nati Daisy, si Eds, si Errol, talaga pag available nabubuo namin CG. Kaya still pa rin sila na talagang there's a prayer na talagang yung messaging, bawat isa na binabati, minsan wala. Pero dahil nandyan pa rin sila. Kaya pag siguro nagkaroon tayo will talaga nila na okay na lahat. Talagang pag nag-chance na tayo sa face to face, back to normal na. Siguro yun lang talagang mga
magkakaroon talaga ng ano, di ba, sa mga kapatid natin dahil ganito lang, alam mo naman, minsan talaga yung ano nila, di talaga natin ma-for sure. Pero every ano naman service celebration sa messaging as a person, PM talaga na hindi talaga tumitigil ako, lalo na ako, ini-PM ko laas, hindi lang sa ano, ipopost sa FB, pini-PM ko talaga sila by ano lang, mga personal messenger, kaya nakakagalak naman na minsan nagjo-join nag-ano pag may time sila yun. Kaya yun yung ginagawa. Lalo na ako talaga, ginagawa ko talaga is personal PM. Pag Friday talaga, sinesending ko sa kanilang sariling PM para ano, pag may time sila, nakikita ko na nagjo-join sila. Kaya yun, continue lang. Hindi lang talagang ma-perfect talaga. Wala talagang perfect na, di ba? Yun, pero at least nandiyan pa rin sila pag may time. Kaya pray lang na mag-continue at magkaroon talaga sila ng ano, yung talaga yung staging maayos, di ba? Yun po, yun sa amin. Thank you po. Salamat po. Kay Ate Jo Castillion po. Ate Jo, kumusta po? Hi po. Magandang gabi, Ate. Okay na pakiramdam mo? Okay na po. Or nila? Hindi, ano lang yun na masakit lang yung injection site. Pero hindi naman ako nalagnat. Ilang araw po ang, hindi naman po. Hindi Oo. naman ilang Parang araw 2 days siya na sumakit. So, Second dose, Ate Jo? hindi, first pa lang po. First. First dose. First dose pa Yung lang. second dose ko, nilagnat talaga ako 3 araw. Grabe. Tiniming ko po talaga sa nagpa-schedule sa before ng Eid. Kasi hindi na ako pwede mag-absent sa work. Wala kasi mag-replace. Perfect attendance sa Jo? Oo, wala akong choice. Hindi ako pwede mag-absent. Wala kasing mag-fill in sa work ko. So, tiniming ko siya sa before ng Eid. Oo. Opo. Very good at okay na pala nakatandang. Opo. Tapos, hindi na ako nakapag-cell group. Honestly. Pero meron akong nami-meet ngayon, yung kasama ko sa isang shop namin. So, I hope to have Bible study with her and isa-isa pa namin kasama sa work din. So, I pray na mag-continue. We have started na actually. So, we are planning to meet up sa bahay niya mismo together with another staff namin. So, I pray na form ako ng bagong group doon sa kanila. And then, I hope na makamit din kami ng mga nag-cell groups dati. Sila Sharin, sila Sylvia. Si Sylvia kasi she resigned na and she's working in a new company now. So, iba na yung schedule niya. And yung ibang nag-join dati sa hindi ko na rin sila ma-connect now. So, hopefully, in time. Yun Si Ate Sharin po. Si Sharin, we send messages once in a while. Pero hindi pa kami nakapag-cell group ulit. Bago po schedule natin. Then po, sige po, pag-pray po natin yung new group po na pagkakaroon. How about po kay Ate She? Ate She, kaya mo? She's not feeling well po, inalagnat si Ate She. Okay lang, Ate She, kung sige, doon na lang po kay Mr. Rebedes. Mr. Rebedes? Si Mark. Sige, ikaw na lang, Kuya. Wala kang mic, Kuya Mark. Kaya na si Shed. Kaya? Tigisa kami. Sige, ako muna. Okay, okay. Bali yung sa akin, so far, naman, continuous kami. Napakainit ng aking mga hinahandle. Praise God. Oo. Si Lord lang talaga. Iba't ibang lengguwahe ba?
Yung dalawa kasi nasa Pilipinas, isa nandito sa Qatar. So, yung nandito lang naman yung my work. So, yung schedule is laging nakadepend sa kanya. And nakakatuwa na talagang ano siya, eager din siya talagang matuto and talagang ready na daw siya mag-commit. So, ayun, nakakatuwa na sana magtuloy-tuloy. Yan, tutuloy-tuloy si Becca. Ay, kasama namin. Nasa Pinas. Yun yung siya, isa sa, Sa Pinas. At saka si Rebecca, at saka si Ate Jen ni Kuya Mike. Wow. So, yun yung dalawa sa Pilipinas. Sige po, doon po tayo kay Mr. Bebes, Kuya Mark, Mr. Cardo. Akala ko kung sino si Cardo. Nag-message pa ako sa iyo, Ate Isay. Hello. Yes, Cardo. Isay. Sorry, B. Honestly, hindi kami nakakapag-meet. So, minsan nag-chat lang kami ni Kuya Mike. Then si Kuya Mats din chat ko. And then, ewan ko sa schedule kasi, busy sa shooting, sa scheduling. Pero, ewan ko kung kung kailan kami mag-meet face to face. So, hindi kami nakakapag-meet online and face to face. Chat lang po. Pero nandun naman po yung connection nila sa inyo na po. Pero yun nga, kasi ako rin talaga nakukulangan din ako sa ginagawa ko sa buhay. So, kailangan ng konting push. Ate Chef, paki-push. Sa hagdan. Salamat po Kuya Mark for the party. Salamat po. Sige po, doon po tayo sa pinaka... Kuya Bong, ito po. Gising ba po si Kuya Bong? Hello po. Magandang gabi po. Tensya na po. Kamusta po ang health? Magandang gabi din. Wala ako. Ayun. Yun, okay naman. In behalf of kay Kuya Leo, actually kasama ko si Kuya Leo, yung aming CG leader. Ayun, consistent naman siya every week. Wala namang palya. Tapos yung cell group kasi ni Kuya Leo, parang inabsorb niya yung kay Kuya Stephen. So doon sa mga member dati, meron tatlo na yun, nagtuloy-tuloy, si Kuya Serge, Kuya Mario, saka si Kuya Bal. Pero yun nga, kasi before nung nag-ano tayo, yung nagme-mentoring tayo, 'di ba meron tayong task dati na i-rescue natin yung mga nanghihina. So I took it to heart. And yun nga, ang naano namin, unang-una si Kuya Ian. Natutuwa ko kay Kuya Ian, nung inabot namin siya, siguro mga 3 months na, consistent siya. Lagi siyang present pag magsa-cell group kami. 'Di ba Ate Juliet, no? So yun, consistency Kuya Ian, plus yun, inabot din namin si Kuya Usting, saka si Kuya Mark. So yun, lagi na rin po sila na umatin sa CG namin. Pero nga, nung kinausap ko nga si Kuya Leo, sabi ko, Kuya Leo, sila Kuya Usting, saka si Kuya Mark, meron silang sariling CG. Parang baga lang siya, nilalagay lang sa atin na pinaiinit lang uli natin hanggang magbaga siya. Then after that, yun, ngayon ay inaabot na siya. Parang yun, mini-mentor nga siya ni Pastor Leo. Yun, yun, kasama natin siya. Di ba the last time kasama natin siya, and Monday yata may meeting din sa kanila. So yun, yun nga, yung task natin na i-rescue sila, yun, medyo consistent naman at maganda naman yung feedback from Kuya Usting. Yun, I don't know kung kailan uli sila mag-open. Si Pastor Leo na magtutuloy noon. So yun, as far as yung CG, consistent naman po siya every Tuesday. Nagsi-CG po kami. Yun po. Thank you po. Salamat po, Kuya Bong, for update.
Thank you po sa inyong buhay. Ah, Pastor Chris, sa inyo po. Welcome po, Ate Ping. Yan, magandang gabi po. Nakahabol po si Ate Ping. Pastor Chris, sa inyo po, kamusta po yung Michael, cell group nyo po? anak, Hello po. anak, ibibigay ko sa iyo yung floor. Ikaw mag-update kay Ate Isay. Ako talaga. Hindi sa ngayon po kasi halos lahat po talaga nawala. Natigil po talaga yung namin. Yung mula po yung nagka-pandemic, unti-unti po kami nawala isa-isa. Pero pinagpe-pray po namin ni Pastor Chris na kita Ibera na mabuo ulit yung perfect timing po ni God. Hinihintay lang po namin. Yun lang po. Pero may plan na rin po kami, nagagawa na po kami ng plan na magsimula ulit yung cell group para unti-unti po ulit na mahatak yung mga kapatid ko. Pastor Chris, kasama niyo po ba sa ini-reach out si Budan, si Robert? Si Robert, pareho naman sila, pero si Budan kasi is part ng I think yung commitment ni Budan is na doon pa rin kina Kuya Marvin. So, ayun. Hindi ko lang po alam kung sumasama siya kina Kuya Marvin for the cell group. Sige po. Sige po, pag-usapan po ng primary. Okay po. Si Pastora Gemma po. Parang kamukha nung ginawa ni Pastor Chris. Hindi, naman. Ayan, kasama din ko si Ate Isa, cell group. Tapos, ayan, praise God po, marami naman din po tayong naging bunga. Marami po tayong naging bunga during this pandemic. Marami po tayong bagong kino-consolidate. And then, marami po tayong bagong sinesel group na kino-connect din po natin during Friday cell celebration. So, regular naman po nakakapag-meet up. Meron lang din po talaga na, alam po natin yan, di ba? Lahat tayo we are facing this challenge, di ba? Not only sa winning, pero talagang sa consolidation. Diba? Kaya ang nangyayari ngayon, winning, consolidate, winning. Di ba? Ang nangyayari ngayon winning, consolidate, winning. Kasi we need to win them back. Kaya din po talaga na, sabi nga natin, nawawala. Yun yung term natin nawawala. So, we should also know how to administer yung proper consolidation to them. Di ba? Kung paano natin ma-administer sa kanila yung needs nila. Yun po yung natin, yung efficacy ng ginagawa natin consolidation. Ito yung inaaral natin na consolidation system. Di ba? Kasi talagang marami pa rin talaga na sabi nga natin, dala pa rin nila yung mga old culture. Ba, mga old culture pa rin po, mga old mindset pa rin po yung kanilang mga dala-dala. Marami nagsasabi na yun nga, sabi na pag nag-open na lang daw ulit ng church, meaning church building ang hinihintay nila. Di ba ba? Church building hinihintay nila. So yan, dala-dala pa rin po nila yung mga old mindset, yung mga dating old religious culture. So talagang kailangan po talaga natin ng right administration on how are we going to consolidate them. So praise God din po kasi marami din po tayong nagiging bunga dahil sa COVID. Bakit? Kasi nga po may maraming nag-work from home. Ayan, nakawin tayo during the time na may mga work from home. Naka-strategy din tayo dyan. Tapos po, ayan. Yun din meron po kasi talaga yung yung di ba minsan pag meron kang meron kang net, pag nangisda ka minsan yung pain mo hindi lang isang kakagat minsan dalawa. So talagang ganyan minsan may naaakay yan. So ayan po. Yun lang po. Isa po si Ate Ping sa bunga ng COVID, ng crisis na to. Actually po yung gine-join ko
CG ko. CG pinagkatiwala sa akin, si CG po ni Nanay Gemma. So, yun nga po, lahat po tayo, ito yung battle. And alam niyo po, in behalf po ni Nanay Arlie, kasi po medyo masama po talaga pakiramdam ni Nanay Arlie. Ilang araw na po kasi siyang hindi makatulog kasi bukod sa schedule po ng trabaho niya, 12 oras po is talagang may insomnia po siya. So, we are inviting you and reminding you po na may Wednesday po talaga na si Bishop Oriel po mismo ang nagtuturo. Hindi lang po tayo nakakaranas ng ganitong crisis po eh. So every may mga Wednesday po, twice a month po yata siyang nagtuturo, nakaka-join po. And we believe due to schedule din po natin dito sa Qatar. So kung sino pong makaka-available po ng Wednesday po, is, sinesend naman po yung link. Yun po. So salamat po. I-take note ko po yung challenge po natin. And in behalf po ng Pastor Leo, I believe this is the good time po na pagmitingan po ng pastor para po sa every Friday po nagagamitin. Yun na pagkasunduan po ng pastor's meeting. Ano ba? Opo, na yung primaries po is will stand as na gagamitin po every Friday. Tama po ba? Unawa ko po. Bali po ang i-start na po natin ang scheduling po mga kapatid po sa pag yung ano natin kasi yung tuwing Friday ang nakikita lang natin lagi si Pastor Chris at saka si Ate Isay. So we encourage po yung ibang mga primary na i-involve natin sila. Amen po. Paki-check na lang po natin at kung available po kayo, makakapunta po kayo. Pwede naman po pumunta na hindi po magsabay-sabay. Amen po. Siguro pas mag-set din po ng meeting ng mga primaries para po lahat nandiyan sila para po maano nila yung. Kaya nga po inantay ko lang yung ano ni Nanay Army. So para sorry para pag mag-meeting, meetingan kasi magpapatawag po tayo lahat ng primary. Magpi-face to face po tayo. Apo. Salamat po. Salamat po. Yun po yung papatikin po sa para po maging prepared kayo pati po sa schedule. Ano po? I guess ayun lang po. Ang pinaka-priority ngayon regarding dun sa meeting ng mga pastors is yung night of prayer na pangungunahan tayo ni Pastor Rodney. So siguro po ang pinaka na lang doon, since nabanggit na rin naman siya ni Pastor Leo, is magawan ng invitation, no? What do you think Ate Gemma, no? I-announce na agad. So siguro si Warren nang mag-a-announce, no? sa group ay sa page. Tama ba ako o may tama ako? Pwede po. Tsaka po sa Dapat po ngayon pa lang bukas may announce na. Every Friday service din, i-announce po. So this coming Wednesday na siya, tama ba? Opo. This coming Wednesday. So kailangan din po natin ng support nyo. Di ba? Ano po oras yung time? Ang usapan mga 7. 7 po siya. 45 minutes lang yan. 45 minutes. So 45 music 45. 45 minutes po. 30 to 45 minutes. Saglit lang. Wag na natin pahabain. Then, kung may mga concern po tayo sa pre-request po natin, pwede po tayo mag-message po doon. During po ng live streaming po natin,
Pwede kayo mag-message po doon, prayer po ganito, prayer po ganyan. So, ganun po, pwede po tayo. At kung may mga bago po tayo makakasama po doon, mag-assert din po tayo, i-welcome natin. Pag marami kasing nagwe-welcome, mas maganda. Oo. Amen po. Wag lang yung yung invite natin, saka yun lang ang i-welcome natin. Lahat po na makita natin na ay bago to o kahit mga luma na rin, yung bagong luma, pwede na rin po i-ano natin. So I think mga 10 p.m. na at Isay, so proceed po tayo sa close. Kasi dapat tayo doon sa oras. Opo, Pastor Rodney, kayo na po mag-closing prayer. Unahin ko na po prayer request, total healing po and recovery po sa mama ko po. Si Mama Judy po. Thank you po sa nag-pray. Yung mama po namin, Kuya John Ricky, fighting po. Ano nga yung name ng nanay? Julie Atienza po. Julie, ano? Apo, Julie Atienza po. Julie. Ilang po pangalan. Okay. Apo. Amen. Sino pa ano? Itong nais na yung mga leaders natin. Amen. Ma-restore ulit ang mga fire na yung paandap-andap ng fire. Nawa lumakas. At hindi lang mga primaries, kundi lahat po mga yung leaders din po natin. Ang tatay sa kananay natin. Ipag-pray natin kasama niyo rin po. Lagi niyo po isama sa prayer po ang bawat isa. Lahat po tayo. Magpanalanginan po tayo. Amen po. Amen. Ate Juliet, meron tayong concern mo pong pag-pray natin? Ano po, pasasalamat sa ano po, sa ano namin, si Alan na yung full recovery niya, yung araw-araw niyang kagalingan hanggang makalabas. Ano lang po, continue lang po. At salamat po sa bawat sa inyo. Salamat. Yun po. Amen. Amen. Sino po? Rebevis family. Nandiyan pa? Nandiyan pa po. Pray. Kasama na lang din po sa yung family po anong friend ko po sa PHCC. Bali yung family po niya sa Pilipinas po. Opo. Ano kasi sila, so inhanap pa po kung naka-quarantine po kasi sila eh. So nagpa-swab pa lang po sila. Pero yung kasi yung papa niya, hindi raw po makapagsalita, hindi makatayo, hindi makadilat. So wala pa pong nakakapuntang ano sa kanila. Wala pa pong gustong pumunta dahil nga po naka-quarantine po yung buong pamilya. So yun po. Wala na po ba? Sino pa po? Healing po kay Sherry. Amen. Wala yung sakit ng ulo. Matagal na yan. Ngayon lang po, ngayong araw. Sige, let us pray mga kapatid. Once again, patuloy po natin na bigyan ng papuri, parangal ang ating Diyos na buhay, na kung saan it's a big victory for us, na kung saan we are free to connect to Him. Amen? Talaga pong malayang-malaya po tayo na makakonekta sa Kanya. Saan man tayo naruroon, ano man ang ating ginagawa,
isang pasasalamat na talagang aking pong na-experience na anytime, anywhere, nakaka-connect tayo sa Lord. Amen? So, ganun na I really thank God sa opportunity na mga bagay na yon. Father God, Lord, we thank you, Father God, once again. Tunay nga po na napakayaman ng iyong habag, napakayaman ng iyong biyaya sa buhay ng bawat isa na mga naniniwala sa iyo, nagtitiwala sa iyo, sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na mga bagay na ito ay hindi po masusuklian, o Diyos, ng mga material na bagay po, Panginoon. Bagkus, o Diyos, ang aming pasasalamat lamang, Panginoon, Lord, siyang tanging alay namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay nga po na ikaw ay dakila, ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. And we do believe that nothing impossible unto you, Lord, Father God. Lord, sa oras na ito, narinig mo, Panginoon, yung mga hinaing, mga panalangin, mga prayer request, petition ng mga anak mo po, O Diyos. Alam ko po, O Diyos, na ikaw ay laging nakikinig sa amin sapagkat yan ang sinabi mo po, Panginoon, that call unto me, and I will answer you, and I will show you the great and unsearchable things, as you said, Father God. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang, Lord, nanampalataya po kami ng lahat ng mga hinaing ng iyong anak na ito ay iyon na pong tinugon, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you, Father God, for healing, O Diyos, na ipinagkaloob mo sa buhay natin siya, Rebebes. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang, O Diyos, ipinaranas mo na sa kanya ang kumplitong kagalingan, O Diyos, from head to foot, Lord, Father God. Salamat sa kumplitong kagalingan po, Panginoon, na meron na siya ngayon po, Panginoon. Tunay nga po, hindi mo kailanman pinakahayaan ng iyong anak ito. Pagkus, O Diyos, araw-araw, oras-oras, patuloy mo itong pinagpapala, Panginoon. Kaya, salamat sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Diyos, patuloy mo po na gamitin siya mightily, Panginoon. Patuloy na pagkalooban po, Panginoon, ng anointing, ng gift, Father God, na kung saan magagamit niya po, Panginoon, to serve you, Lord, Father God. Salamat po, Panginoon, for the friend, the family ni Pastor Gemma, Panginoon. Lord, hindi ko po kilala sa mga taong ito. Subalit, Lord, nanampalataya po ako na hindi po maiksi ang iyo pong mapagpalang kamay, O Diyos, upang hindi mo sila maabot, Panginoon. I do believe, kayang-kaya mo sila abutin right now, Father God. Hindi ko man kilala, O Diyos, kanilang mga pangalan. Lord, kilala mo sila po, Panginoon. Kilala mo, O Diyos, ang mga tao na nangangailangan sa oras na ito. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito. Lord, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, doon sa mga tao ngayon na higit nangangailangan po, Panginoon. Lord, thank you, Father God, sapagkat tunay nga po, patuloy mo na dinidinig ang mga panalangin ng iyong mga anak na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. We pray for healing. We pray, Father God, for provision. Lord, padala ko nawa, O Diyos, ng mga tao na siyang pwedeng makatulong sa kanila, sa Panginoon, sa kanilang lugar. Lord, at kung ano man, O Diyos, ang critical na kondisyon, Lord, right now, patuloy po namin ito sinasawata. Right now, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Even, Lord, Father God, sa buhay ni Ate Juliet, Montemayor. Salamat po, Panginoon, O Diyos, na kung saan tunay nga po, Diyos. Napakalinaw, Panginoon, ng iyong pong pag-ibig, ng iyong pong pagmamahal sa Montemayor family, na kung saan yung kanila pong binulog sa iyo po, Panginoon, sa buhay
Panginoon, ng kanilang pamilya. Lord, pinagaling mo po, Panginoon. It's a sign, Father God, that you love them, Lord Jesus. And Lord, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kumplitong kagalingan na ginawad mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord, gano'n din po, Panginoon, for the life of mother ni Ate Esay, Lord, Father God, Lord, sa oras na ito, anuman, O Diyos, ang kalagayan po, Panginoon, Lord, extend mo po, Panginoon, ay yung pagpapala sa buhay ng taong ito, O Diyos, kanilang mga magulang, Panginoon, saan sila naruroon, Father God, Lord, I do believe, Father God, hindi nalilimitahan ang haba ng iyong mga kamay po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, my prayer, Father God, continue to extend your hand unto them, Lord, in Jesus' name. At patuloy po namin sinasawata, pinapaalis, pinapalayas, ang anumang espiritu ng sakit at karamdaman na ito sa Atienza sa family. Come out right now in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang lahat po, Diyos, ng mga pangailangan, even the financial, Lord, even the spiritual. Lord, Father God, patuloy mo po, nawa, na igawad, O Diyos, sa buhay ng bawat isa po, Panginoon. Lord, sa bawat isa rin na nadarito po, Panginoon, Father God, dalangin ko po, Panginoon, continue to touch the life of each and everyone, Father God. Also, Father God, Lord, ang aming po mahal na leader, Panginoon, Pastor Marlon Corpus, Pastor Army, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, ang iba yung kalakasan, patuloy pong igawad sa kanila, at patuloy silang gabayan at patnubayan, O Diyos. At patuloy ang i-anoint mo ang kanilang po mga buhay, O Diyos. And Lord, we declare that no weapon that is formed against them shall prosper, Father God. I do believe, Panginoon, na ang kaaway gumagawa ng kaparaanan upang sila, O Diyos, ay malugmok sa sitwasyon. But Lord, here we are, Father God. Namamagitan po kami, Panginoon, and we will continue to pray, Lord, at hindi po namin sila basta-bastang i-give up, Panginoon, sapagkat mahal na mahal namin ang mga taong ito, O God. Kaya, O Diyos, our prayer right now, Father God, that continue to give them more strength, Lord Jesus. I do believe, Father God, nung time na ikaw ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, kasama, Panginoon, ang kanilang mga kasakitan. Kaya Lord, sa oras na ito, anumang espiritu ng insomnia na ito, Lord, patuloy po namin itong sinasawata sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Anumang espiritu na siyang gumugulo sa puso, sa isipan ni Nanay Army na hindi siya makatulog, right now, I will command you to come out in Jesus' name. In Jesus' name. Gusto Panginoon, Lord, to give her comfort, Father God. At patuloy na ikaw, Diyos, ang mag-touch from head to foot right now, Father God. And may the healing be upon her right now. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na naandirito, Father God, Pastor Leo, kanyang pamilya, Pastor Bong, Kuya Bong, Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Pastor Gemma, Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam po, Panginoon, in every aspect, Father God, you will bless them. Thank you also, Father God, for the life of Ate Jo Castillo. Lord, Father God. Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang higit na nakakita, Lord, sitwasyon, Panginoon, ni Ate Jo, Lord, Father God. Hindi ko po alam ano po ang kanyang pong pinagdadaanan right now. But Lord, I do believe that ikaw ang Diyos na nakakabasa, nakakaunawa, Panginoon, sa kanya pong buhay, O Diyos.
Kaya Lord, sa oras na ito po, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, patuloy mo po na itouch ang buhay ng iyong anak na ito. Patuloy, Ama, na pagpalain, patuloy, Diyos, na tugunin, O Diyos, ano man ang kanyang hinaing sa iyo. Also, we include prayer, Father God, the life of Mamang and Papang, O Diyos, kasi yun, kami naruroon, Panginoon, sa oras na ito. Lord, our prayer, Father God, our deepest prayer, Father God, continue to protect the life of Mamang and Papang. Lord, sama sila naruroon sa oras na ito and continue to give them comfort, Father God. Kaya ano po, O Diyos, na patuloy i-provide sa kanila ang kanilang mga pangailangan. Patuloy mo rin nawa na i-sustain, Diyos, maging ang kalakasan, Panginoon, na kanilang kinukonsumo araw-araw. Father God, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Father God, also, right now, Father God, as somebody's request, Lord, Father God, sa buhay po ni Remy Lane Claire, Panginoon, Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat ang nag-request na ito, Lord, tunay nga po, naniniwala siya sa iyo po, Panginoon, na meron kang magagawa sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya Lord, I pray, nawa, napadaluyin mo po, Panginoon, sa oras na ito, ang iyo pong kapangyarihan, O Diyos, na magiging sa pagsilang, O Diyos, ng sanggol ni Remy Lane. Lord, Father God, hindi po siya mahirapan, Panginoon. Bagkus, O Diyos, ikaw ang siyang magkaloob ng lakas po, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang pong buhay. And most especially, Father God, sino man ang taong ito, Lord, makakilala nawa sa iyo. Lord, tanggapin ka nawa ng taong ito as Lord and Savior na kanyang buhay, Father God. Salamat po, Panginoon, sa kumpletong pagtugon mo po, Panginoon, sa pamilyang ito po, Panginoon. Remy Lane Claire, Father God. Lord, we thank you and we bless you, Father God. Lord, also for your word, we also include unto you, Father God, in prayer. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pong mga buhay. Dalangin ko po, Diyos, nawa, ipagkalubo po sa kanila ang desire ng kanilang pong puso. Patuloy na pagpalain, O Diyos, ang kanilang pong mga buhay. Lord, sa lahat ng aspeto, Lord, Father God. Lord, we thank you, Father God, sa bawat isa, sa mga pagpapala, sa kalakasan, at sa katagumpayan, O Diyos, sa protection na iyo po ginhawad sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God, na kung saan you will never live in GC, Father God. Tunay nga po na patuloy mong sinasamahan, O Diyos, ang pamilya namin na ito po, Panginoon, the GC family, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga pinaplano, sa lahat ng mga pinabalak, Lord, ikaw, O Diyos, ang siyang tunay na katuparan, Panginoon. Not our ways, but your ways, Lord, Father God. Thank you, Father God, for your will be done in our life. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name and by the power, the unity of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Once again, mga kapatid, sa Wednesday po, Lord Michael, wow. Pogi naman yun na nasa likod mo. God bless mga kapatid. Sa Wednesday po natin, supportan po natin yung ating pong night of prayer. Mga minamahal. No? Amen. Thank you po, Pastor Rodney. Thank you po. Join po kayo mga kapatid, huwag po kayong mawala. So, mga comment section kayo dyan. Lagi po kayo mag-comment po doon. Amen? God bless po. Hindi ko na ubusin ang oras nyo, mga kapatid. Thank po. Thank you po, Ate Juliet. Ate She, pagaling po kayo. Get person share. Pagaling po kayo. Ingat po Ate sa bawat isa. Si Jo Castillon, kape tayo. Lijo, we love you. Ay, nandyan pala sila Marl and sa Kaping. Atay. Naadi ay mo diha. Ngaon. Ay, Marl. Nagutom man mi. Nagutom naman yan sa pagkaroon niya diha. Meron yung mga dayo doon.
Si Bono tsaka si Lara yun. Bakit may ano na, may nakakagutom. pats na? Sige na. Bye-bye sa inyo. God bless. Bye-bye. God bless, Good God bless. night. Love you Good all. night. Love Ate. you all. As Chris, Kuya Michael, Kuya, bye-bye. Good Ate night. Jo, Good night. I love Ate you. Jo, Bye-bye. bye po. The word, Ate Jo, I love you. Paul, Tatay Rodney, bye-bye. Ay, Ate Hazel. Si Kuya Mark, bye-bye. Good night. Bye. Ano ga?